Kaupo pa lang po ni Boying Rimulya, mga ka-GPnatics. Dahil sinasabi nito na maaring bukas or within this week ay ilalabas po, mga kababayan, ang memorandum para mag-reverse ng memorandum number 1 series of 2020 nitong si Samuel Martires na pagtatago sa SALN. Ngayon ay ito na ay magiging open, mga kababayan, muli. Okay? Pero ngayon pa lamang, dahil sa paghamon ni Sara Duterte, ay meron nang naglutangan. Hindi ko alam kung kanino nanggaling ito dahil hindi naman tayo IT, di tayo natapos. Hindi ko matrace kung kanino nagmula etong SALN, mga kababayan, ni BP Sara. SALN ito ni BP Sara nung panahon, mga kababayan, nang siya po ay Vice Mayor at nung siya po ay Mayor. Okay. So, tingnan lang natin. Wala naman tayong masyadong idea. Titingnan lang talaga natin kung ano at paano nagsimula yung karera ng kanyang pera. Karera ng kanyang pera. O mga kababayan, ito, nakalagay dito. Noong 2019, naglabas ang Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN, data ni dating Davao City Mayor Sara Duterte na nagpapakita ng makabuluhang pagtaas sa kanyang dineklarang yaman sa mga nakaraang taon. Alalahanin po natin, 2019 ito. Ito yung panahon na kaya pa nating makita ang SALN ng mga politiko. 2020, dyan inilabas ni dating Pangulong Duterte ang tinatawag na Memorandum Number 1 Series of 2020. Kaya nga 2020 ay hindi mo na makikita ang mga SALN ng mga politiko. Okay, tingnan nyo, isipin nyo lang, mga kababayan. 2007, Vice Mayor si Sara. Eto tingnan lang natin yung numbers. Tingnan nyo, kayo na lang bahala magpasya dito. 2007, Vice Mayor, 10,402,000. Personal assets, 5,474,000. Liabilities, 2,000. So kung iaano natin ito, liabilities parang utang. Tama ba? Parang utang, liabilities. Mga kababayan, 10.5. O 10 point, sabihin natin, sorry. Mali. So almost, almost 16 million. Pero dahil may utang na 2M, so 13 ang net worth. 2008, tumaas, mga kababayan. Net worth niya, 18 million. From 13 to 18 ha. 13 to 18. Ayan Ito nasa right side. 18,493,000. 2009, mga kababayan, parehas lang halos. Bumaba pa nga. Bumaba pa. 2010, mga ka-GPnatics, bumaba ulit. 2010, nung mayor na siya, siguro marami ng paggastos. Naging 16 million. Noong 2011, 14 million. Bumaba ulit. Bumaba ulit, mga kababayan. Kasi marami na siyang liabilities. Marami ng pinagkakautangan. Diba? Marami na pong gastos. Maluho na. Diba? 2012, tumaas. Grabe. Mga kababayan, from 14 to 22. Despite the fact na meron siyang liabilities na 8 million. Naging 22 million pa rin yung net worth niya. 2016, eto na mga kababayan, dahil nawala po si Sara, nagpahinga siya 3 term siya kasi dito. 3 term. Mali. 2010, 2011, 2012, mga kababayan, mayor siya niyan straight. Tapos, dahil nagpahinga muna siya. Ayaw ko muna sa politika. Ito ganyan. Nawala saglit. Ilang taon yan? 13, 14, 15, 3 taon.
mga kababayan. 2016, ayan, mayor ulit siya nung ito ay presidente na si Digong. Yung 22 million niya, naging 34 million. 895,000. So malaki na kaagad yung tinalon. Pero wala siya sa pwesto niyan, ha, mga kababayan. Baka naman baka naman nagnegosyo. O mamaya tingnan natin yung negosyo niya. 2017, from 34 million naging 44 million. Isang taon lang, mga kababayan, 10 million kaagad ang itinaas ng kanyang net worth. 44,828,759. Okay? Yan. 10 million. Ang laki. Makikita live ni Sangkay, dyan wala talaga pinaligtas si PBBM kahit mataas kasuhan. Oh, nag-invest si Sara, ha ha ha. Okay, nag-invest. Tingnan natin, mga kababayan. Ako naman, talagang malikot yung utak ko. Wala akong ibang maisip kanina. Teka lang nga. Tinanong ko si ChatGPT. Sabi kong ganon. Ay, ChatGPT, tulungan mo nga ako. Ano ang mga negosyo ni Sara Duterte nung panahon na mayor siya ng Davao? Meron dito nakalagay, Davao Emerging Taipans Corporation. 10% ownership siya doon. City Hall King Chow Foods Corporation, 20% share siya doon, board member. SGT Fortune Horse Corporation, ito ay dissolution. Nakalagay dito, isa siyang incorporator pero for dilution, ibig sabihin for close. 'Di ba? CYKNT Inc., mga kababayan, for dissolution din. Tapos ito, Celta Machem Salon, beauty salon, isinara din. 3 Kids Inc., hindi malinaw sa ulat, business purposes, isa sa mga kumpanya na nakalista sa SALN ni Sara noong mga taon na siya ay mayor. Mga kababayan, ang sabi pa rito, kung iisipin nyo, maliliit lang to, maliliit to na mga mga kumpanya niya. At karamihan dito sarado. Tapos doon tinanong ko, teka lang, sabi ko kay ChatGPT, ano ibig sabihin for dissolution? Kasi kanina hindi ko alam eh. Sabi niya nakabinbin o planado ng ipasara. So ibig sabihin, mga kababayan, when you say dissolution, ipapasara mo kasi lugi. Lugi! Okay? Lugi ka. So ibig sabihin, mga kababayan, kapag lugi ka, magne-negative ka. Kahit sabihin mo may 2 ka pang natira, dahil nalugi ka pa sa 4, negative ka. At dapat hindi magtataasan yung asset and liabilities mo. Sabi kong tinanong ko siya. For dissolution, ang kumpanya ay hindi na aktibong nagninegosyo at naghahanda ng isara ayon sa batas. Ito ay legal na proseso sa Securities and Exchange Commission kung saan ang mga may-ari o board of directors ay voluntaryong nagdideklara na ayaw na nilang ipagpatuloy ang operasyon ng korporasyon. Ang sabi pa dito, mga dahilan kung bakit nagiging for dissolution, ang kumpanya wala nang kita or operasyon. Wala nang kita, lugi. Okay? Bakit nagtataasan yung kanyang network? O net worth rather. Kung nalulugi, 'di ba? Hindi na gumagana o nalulugi na. Hindi na kailangan, halimbawa natapos ng proyekto o kung saan ito ginawa. Ayaw na ng may-ari, desisyon ng shareholders na isara. Pero number 1 na ang wala ng kita o nalulugi na. Hindi nagsusumite ng mga ulat sa SEC kapag 3 taon o higit pa na hindi nagsusumite ng general information sheet o financial statement, pwedeng automatikong ituring na for dilution o revoke. Mga kababayan. Halimbawa dito, kung nakalagay sa SALN ni Sara Duterte na CYKNT Corporation for Dissolution, ibig sabihin, may kumpanya siyang CYKNT, pero sa panahong iyon ay hindi na ito aktibo at nasa proseso na ng
pagsasara ayon sa SEC. Okay? Ako masyadong makulit. Masyado tayong makulit mga kababayan dahil hindi nga ako masyadong hindi ko ma-expound lahat yung doon. Kaya ginagawa ko, sige si ChatGPT na lang pinapasagot ko. Ang tanong ko sa kanya, gusto mo ba, sabi niya, gusto mo bang hanapin or gusto mo bang ipakita sa akin ang mga listahan ng negosyo na kasalukuyang aktibo pa o yung mga may kita pa? Mga negosyo ni Sarah, ha? Sabi niya dito, walang tiyak at kumpletong public na listahan ng nagsasabing aktibo pa at kumikita lahat ng negosyong interes ni Sara Duterte ngayon. Base sa mga available na SALN, GIS, ulat ng mga organisasyon, pero narito ang mga indikasyon at impormasyon na makakatulong malaman kung alin negosyo niya ay posibleng aktibo pa. Davao Emerging Taipans Corporation. Sara, may 10% shares at board members pa ito ayon sa GIS at SEC ng 2016 to 2017. Kahit na hindi na ito kasama sa SALN niya simula ng 2016, hindi na raw kasama sa SALN. Ibig sabihin, pag hindi na kasama sa SALN, mga kababayan, masasabi natin na ito ay maaring ibinigay niya na sa iba, nag-divest na siya. 'Di ba? Nag-divest na siya, ibig sabihin hindi na natin 'to isama sa maaring magpalaki ng kanyang net worth. Dahil i-divest niya na 'to eh. Wala na sa SALN niya, ibig sabihin hindi na dineklara 'to, hindi na akin 'to. Ganon, 'di ba? City Hall King's Chow Foods Corporation. May 20% ownership si Sara, board member. Based sa GIS ng SEC. Ganon din. Mga kababayan, tuloy-tuloy ba ang operasyon ay hindi malinaw pero ito ay nakalistang for dilution. Davao New Taipan Royal Taipan Corp. Idineklara ni Sara ang interes sa mga pirmang ito noong 2016. Ayon sa SEC, parehong rehistrado pa. Ito na lang ata yung natitira. Isa na lang. Ito yung sigurado na for dilution, 3 kids, SGT portion, CYK, mga kababayan. So, ibig sabihin, for dilution, tapos nagsarado, for divest yung ibang mga negosyo mo, ganun pa rin yung lumalabas dito sa iyong network. Tumataas pa rin. Hindi ba kayo nagtataka na baka mamaya, mga kababayan, yung katanungan dati kay Sara Duterte, nasabi niyang ganun. 'Di ba nagpa-survey. Nagpa-survey sila kung malakas siya bilang presidente. Pang-apat siya. Bongbong 1, number 2 si Lenny, number 3 si Isko, number 4 si Sara Duterte. Tapos pinayuhan siya ngayon nitong si Manny Villar. Sabi sa kanya, you know what? Kahit anong gawin mo, kapag hindi ka tumakbo at wala kang nakuhang mataas na posisyon sa gobyerno, they will look after you. Whoever will be the winner, mga kababayan, at mauupo sa gobyerno, we will be look after you. They will be look after you. Mga kababayan, hahanapin, susundan ka nila, papanagutin ka nila. Nagtataka ako, ano yung papanagutin? Ano yung hahabulin ka nila? Bakit ka nila hahabulin? Bakit ka nila pananagutin? Ang iniisip ko nun, tiningnan ko yung mga confidential funds ni Sara noong siya po ay mayor pa. Mga kababayan, nung mayor pa at ang tatay niya ay presidente. Mas malaki pa yung confidential funds nila kaysa sa Makati, kaysa sa Maynila, kaysa sa Quezon City. Ang kanilang confidential funds, kung hindi nagkakamali, ay worth 486 million kada taon. Sabi kong ganun, teka lang.
Tapos ang pagpapaliwanag ni Sarah on how she able to tawag dito, kung paano niya ginagastos ang mga ito, ginagamit, ang paliwanag niya, planting of trees, libreng sakay program, feeding program ng lugaw, or ng, ano ba doon? Ano ba yung niluluto mo lagi, mama? Sopas. 'Di ba, mga kababayan? Doon daw niya ginagastos. Sabi ko, doon sa requirements on how to use the confidential funds, those things ay hindi kasama doon. Hindi kasama yung libreng sakay program, feeding program, planting trees. Yun ay hindi mga kasama. Kumbaga, nagagastos ng hindi tama yung pera. At alam natin, nung hinahanap din po yung kanyang 125 million confidential funds na na-expend within 11 days, yun din ang paliwanag niya. Kung saan nyo ginagastos at paano kayo nakarating doon sa idea na kailangan ito gastusin sa libreng sakay program, feeding program, planting of trees. Ang sagot niya, di ba? Nung mayor pa naman ako ginagawa na namin yan, inadapt lang namin. So, parang sabi ko, teka lang, mukhang dito nanggaling yung mukhang dito nanggaling yung idea na siya ay hahabulin kahit sinong maupo. That is why he was decided, he was advised by Manny Villar to run along with Bongbong Marcos, 'di ba? Si PBBM na maging maging vice president siya ni PBBM. Kaya nga doon sa mga rally dati sabi niya ganoon, PBBM, Apo BBBM, ako'y kunin mo bilang vice president mo dahil ikaw lang ang alam ko na may karapatan, mayroong may puso, may galing, may tapang, lahat-lahat na ata ng panguuto ginawa niya para gawin siyang vice president. 'Di ba? Kinalaban niya kunwari yung tatay niya na ayaw ko maging president. Gusto ko maging vice president lang kasi marami ng karanasan si Apo Bongbong. I love you, Apo Bongbong. 'Di ba? 'Yun ang naiisip ko ngayon, mga kababayan, kaya tumaas ng ganito yung kanilang SALN, yung net worth. Baka doon ang gagaling. Pero GP, maliit na barya-barya lang to Kasi kung 400 something million, teka lang, tama ba ako sa numbers? Teka lang Wait. Subukan ko lang. Teka lang guys Ay, hindi lumalabas dito. Hinahanap ko kasi yung yung itemized na nakalagay sa kanya from year to year. Ay, ito. Ito na, nandito. Ito, yung year to year niya. Yun, nawala Ayan. 460 million a year, mga kababayan. Nung si Sara Duterte ay mayor pa ng Davao. Sabi nila, kung ikukumpara yung pinakitang SALN noong 2019, mababa yan. Small number lang yan kung ito ay 460 million per year. Mga ka-GPnatics, maaring konti ang napupunta sa net worth niya, pero ito, ang paggasta ng 460 million per year
na confidential funds ni Sarah ay ito po ay ginagastos ng hindi tama. Maaring ito ay, 'di ba, ginagamit nila kung saan sa pangsariling interes na hindi po dumadaan sa kasi cash to cash basis ang ginagawa ng mga ito. 'Di ba? Oh. Sinungaling may-ari ng SALN na yan, may tinatago pa yan. Maaari. Dahil napakadami daw po nilang mga bank accounts eh. Nakita mo nung siya po ay naupo sa DepEd, mga kababayan. Maraming mga bank accounts na hindi kilala pero pinapadalhan ng pera. 'Di ba? Nagdi-deposit ng pera pero hindi kilala yung bank accounts na yon. So ganun ang ginagawa nila. Maaring dinidistribute nila ito. May nakapagsabi pa nga sa akin eh. Yung mga hindi kilalang tao diyan pinapadala yung mga pera para hindi nakikita, hindi natitrace ng AMLA. Oh. Hindi pa totoong kabuuan niyang SALN niya, sir. May tinatago pa yan. I do believe na marami pang tinatago, mga kababayan. Kaya nga, takot sila nung si Boying ang naupo bilang ombudsman dahil talagang masisilip. Dahil makikita lahat ng mga itinatago ng mga ito. Oo na, sige, bugok na ako kung bugok. Unfollow nyo na ako kung unfollow nyo ako. Okay lang, walang problema. 'Di ba? Hindi naman ako sikat eh, okay lang 'yun. Oh. Basta ang mahalaga may naniniwala sa akin. Masyadong iyakin ang pinned comment mo. Kaya nga eh. Ilang bundok na kaya ang nataniman ni BP Sara naging gubat na kaya yon? Yun lang ang hindi ko alam. Milagros Reynales, di ba? Baka mamaya kasi yung planting of tree program nila ay wala naman na i-plant na tree. Bakit kanyo? Lagi pa rin binabaha doon sa Davao eh. Di ba? Kung marami na silang tree na i-plant, ang alam ko sa puno, mga kababayan, nagmamature yan. 5 years to 10 years. 'Di ba? Oh. Kailan siya nag-mayor? Pinakita natin dito, nag-mayor siya 2007. 2010. 2025 na ngayon, 15 years nang nakalipas. Dapat nag-matured na yung mga puno na yon. Bakit panay pa rin ang baha sa Davao? 'Di ba? Kasi yung mga puno, malaking tulong 'yan para sa pagbabaha. 'Di ba? Si Ma'am Sylvia Coronel, Sir Tony. Good afternoon. Gayen, sabi ni Gayen tama. Mary Jane tama. Malaki na dapat mga puno na tinanim, 'di ba? Mga kababayan, kasi nga kami nung nagtanim nga kami ng puno nung panahon ng halalan 2021 sa Catanduanes. Nagtanim kami doon, yung puno namin malaki na eh. 2021 yun, 2025 pa lang ngayon. Pero malaki-laki na yung puno namin, hindi pa nga lang matured. Mga kababayan, Sir Emmanuel Valdez, shoutout po. 39 years na hawak ng Duterte ang Davao. Baka yun lang. Ito ko gusto ko sabihin kanina. Baka ghost trees din. 'Di ba? Parang yung libreng sakay program. Kinumpute, tiningnan. Teka lang. Baka ghost ghost passenger. Pag ganun lang nangyari mga kababayan, alam na, binulsa ang pera. Baka hindi nagtanim sa Davao. May itinanim. Itinanim sa bulsa. Baka Sir Tree ng itlog ang project ni Sarah kaya madali nang malus. Nagtanim ng puno ng pera ang bunga, yun lang. Pero sabi pa ni Pebbles Talakera, mga ka-Jeepinatics, ito meron na naman siyang pasabog. Dahil nga sa pagwawala ni Pulong, mukhang yung pera daw. At maraming mga ginto ang mga ito na nakatanim. Doon daw naalala nyo sa KOJC na nakikita daw na moving nitong si General Torre. Mukhang yun daw ata mga nakita. Kaya si Kibuloy ay napilitang sumuko. Baka makita niya pa yung mga itinatago doon.
So ayan mga kababayan ha, maraming salamat mo ulit at subukan natin mamaya na makapag-live third time, okay? Medyo sinisipag tayo ngayon. Hindi pa rin ako lumalagpas sa 2,000 na live viewers eh. Gusto ko yan mabit. Loko-loko tong si YouTube eh. Lagi akong pinuputol sa 1.5. Oh. Boss Tantan, isang puno, 1 million corrupt. Si ChatGPT subok na sa event, sabi ni Lucky Shade. Kaya nga eh. 'Di ba? Alam nyo na, nakuha ko yan kay Top 1. Nung nakikita ko to, sabi kong ganun, mukhang ayos naman yung mga inilalabas na impormasyon nitong si ChatGPT. Pero we cannot rely all the time sa kanya. The only thing that we could do, mga kababayan, is to share the information na ilalabas niya. Pero, syempre, lagyan natin lagi ng disclaimer. Kung mali ito, then sabihin nyo lang, 'di ba? Kung mali talaga yung nakalagay doon, pwede naman silang sumagot. Hindi tayo nagsasabi na 100% accurate yung binibitawan ni ChatGPT, 'di ba? Pero malaking bagay para sa atin kasi mga kababayan, may mga out of the blue, out of the box na lumalabas na impormasyon na hindi ko nakikita or hindi ko alam, kagaya po nung sinasabi kanina. Nagulat ako doon yung political affairs. Meron palang ganon. Meron palang ganon ang Iglesia ni Cristo. Kala ko kasi, when you say political, sabi nila galit sila ayaw nila sa politika. Bawal makialam sa politika, tas may political affairs. Si Romero Orculio, morning po. Hindi po ako si Boss Romil Orculio ha. Pink yun, kakampink yun. Pero tropa natin yun. Murahin mo nga yung mga Duterteng bobo na supporters. Hindi ako yun. Grabe naman kayo, guys. Hindi ako pala mura eh. 'Di ba? Kahit frustrated na ako dito, okay na Japan lang ang kaya kong sabihin. Ayan. Thank you so much ulit mga kababayan.